So eto na nga po mga idol, Casimero Cuadro Alas, tila papakitaan lang itong ating pambato rin na si Marlon Tapales sa lalapit na laban po nila ni Naoya Inoue sa December 26, 2023. Then recently nakita naman talaga natin yung naging laban nga po ni Casimero Cuadro Alas kay Yukinori Ogoni, which is round 4 lamang ang inabot at nauwi nga daw po sa injury or sa headbutt. Pero magkagayon man, kumpiyansa naman talaga ang kampo ni Casimero na dapat siya ang panalo. Ngayon po tuloy, hindi maiiwasang maikumpara yung magiging laban nga po ni Marlon Tapales dito nga rin po sa kababayan ni Ogoni na si Naoya Inoue, number 1 na halimaw po ng Japan yan. And for sure, hindi talaga maiiwasan magkaroon ng comparison dito po sa ating dalawang boksingero. Do alam naman natin mas may kalibre at mas magaling talaga itong si Marlon Tapales. Mas maraming napatunayan. Pero hindi naman natin pwedeng i-chapwera lang yung mga nagawang mga laban or yung mga knockout fight ditong si Casimero Cuadro Alas. Kung titignan nyo nga naman, ito kasing si Casimero, iba kasi yan may angas kasi ang datingan. Ito namang si Marlon Tapales ay simple and very humble lang. Hindi siya ganoon talaga nagpapapansin sa social media. Unlike po kay Casimero Cuadro Alas, may YouTube channel pa, which is doon po siya daily nag-upload ng kanyang mga training, kaya nababasa ng kalaban. Alam nyo, dapat talaga sa training o pagka-practice ng isang boksingero, dapat po yan privado. Hindi laging ine-expose po sa labas or sa social media para makita. Kasi nagiging hint yun sa magiging kalaban niya. Kaya po tuloy ngayon ang daling nahanapan ng butas ni Casimero Cuadro Alas doon nga sa huling naging laban nila ni Yukinori Ogoni. At ang sinasabi, malamya ang kilos. Ngayon po tuloy aabangan nyo or aabangan natin lahat itong kay Marlon Tapales dito kay Naoya Inoue. Alam nyo kung anong difference nila, anong pagkakaiba. Ito pong si Marlon Tapales talaga ay napakatindi ng mga training na pinagdaanan noong nagsisimula pa lang siya sa larangan ng boxing. Samantalang ito namang si Naoya Inoue, meron tayong hindi nalalaman dito. Ito pa lang si Inoue, medyo may pagkamayabang, medyo may pagkamaangas din pala ito. Ang kala natin, ang pagkakakilala natin, very humble ito, napakabait. Though wala naman din duda doon, nakikita naman natin. Pero before pala, nung mga bago-bago pa lang siya sa larangan ng boxing, ay talagang maangas din ito. At mayabang, lahat po ng kanyang nakakalaban ay pinaglalaruan lamang niya. So deserve talagang talunin nito ni Marlon Tapales, at talagang pakitaan na ang boksingerong Pinoy ay hindi basta-basta magpapatalo sa mga Hapones na boksingero. At alam naman natin, kapag may dugong Pinoy, hindi yan basta-basta nagpapatalo. Etong ating mga pambato, lalo na si Marlon Tapales, aabangan niya ng mga solid Filipino fans. So sama-sama po tayong sumuporta at magbigay ng ating opinion kung ano nga ba magiging resulta ng kanilang match up sa darating po na December 26, 2023.